May ngaga sa tanan sa Ilonggo service kay Pastor Alfredo. Ginaptamyaw namon ang amon upod sa seminar kag ang ilang mga congregation. Kag tanan nga mga Ilonggo sa bilog ng kalibutan sa states kaman, wherever in the globe, may Ilonggo. Amazing. Ang mga Ilonggo, mga gwapa na. Kag syempre, nagapamati sila kag amuman ang sa mga Cebuano, mga Bisaya. Kay kita Ilonggo kag Bisaya daw magkaanggid-anggid para lang madala sa inyo ang may nga balita. Ang balita nga we are all healed. Amen. Hallelujah! By the power of the blood of Jesus, whoever believes in the Lord, they shall be healed. Hallelujah! I am healed. Ibayaw! sa imo ha Ginoo, maupod na kami sa imo. Ang tanan nga kabuhi ko ihalad ko sa imo. Inahangkat ko ang tanan nga mga Ilonggo, Cebuano nga magsimba sa espiritu pagkamatuoran. Join us. Manluwas mo, Imo nato nini nga pangamuyo sa Ginoo. ko sa imo. Ako ay kalinungan, ikaw kabakod ko. Hinasalig ang tanan nga kabudlayan ko.
Ibukas nato ng tinapay nga ini. Ini ang tinapay. Simbolo lang sang lawas ni Kristo. Ang aton lawas nagakinahanglan sang pagkaon. Ang aton espiritu nagakinahanglan sang pulong sang Dios. Sing gabi nga gintugyan si Jesus, nagkuha sang tinapay. Ang krus Ginpamiyak-pihak ini. Kalbaryo, ang handog Kaginpangabuyan kag nagsiling. Ini ang akon lawas para sa inyo. Sa inyo pagkaon sini, himuan ninyo ini sa ako nandumanan. Aton kaunon ang lawas ni Kristo. Gawas nun na kamatayon way gahom ang ayang kasimbahon. Amo ini ang simbolo sa aton pagka-Kristiyano. Ang pagkaon sang pulong niya adlaw-adlaw, parehas ang pagkaon man naton sa pisikal nga pagkaon. Nagasalig kita, nga mabuhi pa kita kay nagakaon kita. Amo man sa espirituhanon, ang pulong sang Ginoo amo ning pagkaon sang aton espiritu nga amo nga halin sa Ginoo. Ining cup mainuman kita sang iya man nga promisa nga sino man ang mag-inom sang iya nga dugo, mangin isa kita sa iya. Pareho sang isa ka pamilya, nga isa ka dugo, isa ka apelyido. Amen. Amo man ang ginahangkat sa aton sang Ginoo, nga kita tundumo naton ang iya nga ginhimo isa lang ka beses, pero ini hasta matapos kita diri sa duta, kombinante o promisa niya nga sa aton pag-inom pirmi, ginapanumdum kita nga kita isa na kapamilya, isa na kita kaapelyido, isa na kita katatay, isa na kita kaginoo, isa na kita kapamilya sang langit. Inigid ang aton pangamuyo subong nga makabatyag ang tanan nga magkomunyon. Himno naton ang bag-o nga kombinante sang Ginoo sa aton tanan. Amen. Ang dugo kabuhi. Ang bugi nga Jesus tung napatay kag nabanhaw liwat. Amoy na ang siling niya nga magpuyo sa aton. Kita mismo ang mag-imbita sa Ginoo nga puy-an kita. Tinguhaon naton nga magsunod sa iya, tanan niya nga ginahambal halin sa aton kasing-kasing mismo. Kay paagi sini sa adlaw-adlaw naton nga komunikasyon o pangamuyo sa iya, magatubo ang aton nga relasyon. Kag hindi lang bilang nakakilala kita sa iya, kundi siya mismo ang mga buhi sa sulod naton. Hinigid ang aton pangamuyo, matag, klaro, nga bisan diin kita magkadto, ang Ginoo nga tag-iya sang langit kag duta, yari na sa aton sulod, nagapuyo. Gani, kung may ara man kita mga libog, problema, ang solusyon, aton gid pangitaon, dirigid sa aton kaloob-looban sa sulod. Ang gahom niya, sa iyang ngalan, amo ang ginhatag niya sa aton nga access para ma-enjoy naton ang solusyon sang bawat problema naton. Inigid ang akon pangamuyo sa kada palamati, maging sa live stream, makasulod gid si Jesus sa imo. Magapuyo gid si Jesus. Ang Jesus nga napatay pero nabanhaw liwat, nga amo ang mag-iya, magdirekta sang imo una-una nga makagobyerno sang imo bag-o nga pangabuhi. Ang tanan magsiling nga, Amen. Alright, would like to, sa mga bata, dari ka mo, anay, mga muyo kita sa kabataan bago kita magpasalamat sa aton nga kuan.
Kag prehan naton si Levi kag ang iyang asawa, ang iyang pamilya. Nga ari diri nag-join sa aton. So padayon kita, gina-announce ko ang aton nga Greenfield nga wala na nahalin dito sa Sampaw. Mag-umpisa kita sang Greenfield iya dira. Nga hindi naton pwede pabayaan atong mga dati na karon responsibility nyo na ina kay ara kami nga magpadayon. Sa Sampaw, pwede ka mo anay dito, maka-fellowship, kay isa lang kita. Pero, mag-start kita Bible study sa balay ni Glo. Kag kung karabalo ka mo may taga-taga tantangan, i-refer nyo dito sa ila, mga parinti ninyo. Amen. Agud to, may ara kita nga VCF, Greenfield lang gihapon. Alright? So, part ato sang Greenfield ang Sampaw. Okay, lift up your heads. Amay, salamat sa mga kabataan namon. Balaan ko damo pada kabataan. Help them to join para magkilalay sila. Bata pa sila. Maalala ko, nagatanaw ang mga bata sa akon. Daw amumani ang mga edad nila Joy. Atong mga pulis na karon. Ang mga professional na karon. Gaturo tanaw lang na sila. Pero sa uli, hindi mo mamutikan. Ara nagali sila sa profession. Kag sila man magamit. So nagatuo ako, ini mga kabataan nga ni magdalag ko, nga may pagkilala sa imo, sa bulig sang mga ate, mga kuya sa simbahan, nga magdako sila may kahadlok sa imo. Salamat gid Lord sa teachers, si Hart, kag si LJ, at siyempre sasama na rin yata si Christina, at ang magtuturo ay si Pastor Tintin. Siya po ang pastor ng young people and who would love to teach the children. So salamat sa mga bata nga ini, ang pangalan nila aragid sa imo Lord. Kag mga anghel mo magbantay sa ila. In Jesus' Amen. name we pray. Amen. Napungko kita nay. I would like to call on Libby kag Glo diri. Ag si Rose diri ka mo. May utod ka pa, di ba? Kuya, di na? Sino po nyo? Tatlo lang mo? Pinsan mo, dali, diri na. Kaysa ka mo ka. Alright, si Libby, bago naton ging kasal diri sa VCF. Once pamilya naton, bisan diin ka mo nga VCF, you can go. Right? Kung wala ka mo panyaga, karon do alanganin gid, kadto ka mo sa Love Conquers All. Makapanyaga gid ka mo. Amo na ang akon ginapausod diri. Nga hindi kita lain. Although may main church kita. Kay gusto ko gid maglapta ang pagigugma sang Ginoo sa Victory Christian Fellowship. Today, taga-antay gayon magpasalamat si Libby kay pag-abot niya to sa barko, makatestify siya sa mga utod sa mga upod niya man nga maayo gid ang iyang ang ginhalinan. Dapat maayo man iyang palabuton. Alright? O sige. Salamat gid sa family sang BCF kay ni-welcome gid nila ako. Kay dati ano lang man ko nga isa ka bugoy-bugoy man pero pag abot ko di sa BCF ginpakilala gid sa akon si God gid. Kag salamat kay pastora, sa tanan mga pastor kay Pastor Raymond salamat kag sa inyo tanan salamat gid sa pag-welcome. Kag subong salamat man gyapon kay pastora kay gimbuligan gid kami niya sa pagsimula sa amon sa pag-umpisa sa pagkasal namon gid natapos ari gid sila sa amon para i-guide gid. Maami gid salamat sa inyo tanan. Thank you. So good morning sa tanan. Ako nagapasalamat man kay Lord for how God is faithful sa amon nga life. From the start nga sang gamay pa ko, tama gitong habal ni pastora nga ginatulok ko lang siya dati and now here I am na nagatindog nga pasalamat nga testify kung paano si Lord nag-move sa amon nga kabuhi from sa wala-wala ginatawagan ni nga
sa wala nang kumaga nang sa wala-wala pa and now glorious gid si Lord nga naga-move sa amon nga life nga imagine mo ang ginagyan namon dati. And kung wala kami sa Ginoo siguro down na down gid kami bala nga pasalamat gid ko sa BCF family nga nag-sustain sang prayer gid nga warrior prayer gid ginatawag nga powerful gid bala nga kung ara gid man kay Lord kung ginuuna mo gid si Lord sa imo kabuhi surely gid ang iyang nga mercy nga follow gid sa imo above all ang iyang nga favor nga gihatag sa amon. Kung kami lang siguro ni Livy, kung wala ang Ginoo sa amon, ang amon siguro nga relationship, LDR pagigid, siguro damo sang temptation nga mag-abot sa amon. Pero ara si Lord sa amon nga duwa, nabatuan gid namon ang LDR nga ginatawag. Kumaga sa amon ang LDR na lang is nang kumaga ang Marvel na lang kag ang Marvel kag international ang ginatawag namon is nang Marvel to Jinsan na lang gid ang mga hambal nila is ang month, ang years, gadali lang panahon subong. Pero ang pag-upod namon nga duwa is forever nga kaupod namon ang Ginoo gid especially gid ang Ginoo gid sa amon nga duwa nga maglayuanay man kami. Ang prayer namon sa isa kag isa is continually gapon nga ang mga hambal ni pastora sa amon pag counseling namon nga dalawa is unahon gid namon si Lord nga even though nga layuanay kami nga dalawa, may time gid kami nga magbasa sang pulo nga sabay and then mag-time gid kami nga mag-pray nga dalawa before kami mag-end ang call namon nga dalawa. Ang communication namon is may prayer gid nga tawag nga hindi lang kami basa-basa magtawagay nga kumbaga nga mag-istoryahanay lang for the sa amon lang kundi ang istoryahan gid namon ang Ginoo gid sa amon nga kabuhi kung paano ang Ginoo nga naghulag sa amon nga from the start sa amon nga relationship until now nga marriage na kami nga kung paano gid si Lord nag-move sa amon especially sa amon nga mag-asawa and sa amon nga pamilya above all sa amon nga pamilya nga nag-back up sa prayer and BCF nga family nga nag-back up sa prayer sa amon nga wala gid kami na dula sa paglaom nga mag-continue pagid nga kilala ho namon ang Ginoo sa amon nga kabuhi. So, amon nga amon ginapasalamat. So, glory to God. Right, sa sunod ka na lang. Itaas na ito aton mga kamot sa ila. We're going to give blessing to whom is due, right? So, nagapasalamat ako, Lord, sa pamilya nga ni yatay kamo kamot ga. Levi, may asawa ka na ha? Paghalin mo to ay, karon pagbalik mo, may asawa ka na. So, bot sa iyo ron, makatanaw ka man ka babae, pero hindi magdugay. Kinanlan, wala nagastik ang imo tanaw sa babae, kundi ang isipon mo, may asawa ka na. Pamati mga young people, ay mo gali na, kung may asawa ka na gali, bawal ka na gali magturo tanaw sa ibang nga babae. Eksakto! Tama? Alright, ang gwapa sa imo, asawa mo lang. So, nagapasalamat ako sa imo, Glo, ang imo nga pag-agwantaman. Kag salamat, Lord. Bendisyonis sila sa barko, balaan ko. Nga ang i-share ni Rose sa iya, halin man diri, makalapot sa barko. Pero kay Dindin, nga iskaro. Nga sangyaw na sang may nga balita. Nagatuo ako nga kung puno si Livy sang imo nga pulong nagagwa lang nga natural. Kaantanan nga tao sa barko malatnan, ang bilog nga barko masalbar, inigid ang amon pangamuyo, makapauli siya or magabot ang ila damgo nga mag-asawa nga magupdanay na gid sila for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. 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 All right. Okay? Gusto ko man tawgon ang nurse nga bago nga nurse na graduate. Palakpakan naton kay aton pangamuyo. Dumduman mo ni sang way patay man ta prayer kay engineer no. Ari naman si engineer. Kabay pa hindi na siya makalipat nga datayan sa patay. Praise the Lord. Gani ari dali diri ang mag-ina. So balaan man ninyo medyo nagtalikod si Irish. Kay si Irish sabi, dikit sa church. Para at least may lesson ka mo. Layo kayo sila sa Ginoo,
Once magtalikod ka, abi delikado, no? Madula, tanan mo nga pabor. Kagkaroon, nagbalik si Irish, maybe isa ini ka mga nakita niya nga mga ano. Right there nga pagbalik niya, hindi kay tungod nagatag siya ka-tights, ah. Kaya siyempre kung magatag ka-tights, sabi daw nag-connect ka. So amo na nga ang problema niya sa bata niya nga off and on ang lagnat, kagawa sakit nga daw, wala man mabalaan kung ano, kabudlay sina. Sige sila pa ospital. UTI kay Irish. Kag syempre in terms of financial. Kag iya nga problema nga utod. Plus pang iya examination. So ara na to tanan ang mga request niya. Budlay man, no? Hindi man basta-basta nga mangayo kay gihatag na ni Lord tanan. Pero syempre pag ang pagtuo ninyo nakaangot sa may pagtuo nga dako, ang 5 ninyo magpiso. Amo na ang ginambal sang Diyos kung gaano ka-importante ang church ninyo. You should not cut off from your connection sa church nyo. Otherwise, madulaan ka mo sang access. Everybody say access. Access. Sa diin, hindi sa wifi, kundi sa power sang Diyos nga tag-iya sang langit kag duta. Alright, so let's pray for her. Lord, balaan ko, karon mapasalamat ka sa overcomer, ha? Lord, thank you, Gid, sa mag-ina nga ini, nga nag-fight sila, nga maabot nila ang ilang dream. Kag nagapati ako, isa man kadungog sang amon nga church, madugangan namon professionals. Kag ini, ipamatuod nga ang pangamuyo namon, ginasabat mo, Gid. Personally, I thank you, Dad. I love you and I believe continuously, pakita mo sa church nga ni, ano man ang pangayoon namon, imo gid sabton ayon sa imo nga purpose. Thank you, Lord. Pasalamat gid kami for this is your will. To give thanks to you always, for this is the will of God, those who are in Christ Jesus. Amen. Okay? Congratulations. Okay. So, duha sila nga friend nagpa-pray, nakapasar. Isa lang ang nagbalik. May nagpa-pray diri, 18 gid sila. Gin seminar ko gid sila, bago pa batunon kay Kristo, kagin prehan, wala gid sang wala nakapasa. Nakapasar ang 18. Ni isa, wala nagbalik. Thank you na lang, di ba? So gani, mga utod, kinahanglan tagid makita ang power sang Thanksgiving. Since season of Thanksgiving subon, dumduman ninyo, hindi lang kada November, December, adlaw-adlaw, gahom mo ang magpasalamat sa Diyos. Amen. Pastor Alfredo will take over. Maayong aga sa tanan. Mayo gid ang aga. Mayo sa aga sa inyo tanan. Gina-congrats ko ang nag-seminar. Kag nakita ko ang pulos nila kay nga testimony nga salamat man kay Brother Rinier, kay Nora sa pag-assist sa ngamon nga seminar. So salamat man sa pag-connect namon sang gin-introduce nila sa amon si Carol, then na-connect kag amo ini nga naka-seminar kita. Kag nabatian ko gid sa ilang mga testimonya nga successful gid. Lain gid ang na-equip sa wala na pa na-equip. So, kung ano gid ka-importante ang equipping the saints naton sa BCF. Palakpakan naton ang aton mentor. Subungaga isa month of Thanksgiving. So, ang aton nga topic is all about Thanksgiving. Grateful people always waiting upon the Lord. Ang tawo nga mapasalamaton, permigin na ina sila nagahulat sa kabubuton sang Diyos. Ano bala? Ang gusto sang Diyos nga himuon mo bago ikaw maghulat. Amo ini ang mga tawo nga may pagtahod sa Diyos. Wala sila nagauna-una, wala sila nagahimo-himo lang sang ila, kundi ginahulat nila kung ano gid bala ang makapalipay sa Diyos, ano bala ang gusto sang Diyos nga himuon naton. So amo ini ang aton istoryan sa bilog nga
service nga ini, nga sa pagtapos naton sang aton mensahe, sigurado gid ako nga magwa kamutanan nga mapasila malamaton. So, di ba? Nagapasalamat ba kamo nga may Ilonggo service kita? Abi nyo, hapos lang mag-Ilonggo, budlay man. Bisan Ilonggo ka pa, todgid ang mga term nga ginagamit mo. Siyempre, magambal ka sa English, dali lang pagsiling mo, love. 4 lang kalitra. Pero kung sa Ilonggo, paghigugma. Kadamdamo, lawig-lawig. So, video, amuin na ang Ilonggo. But, naghatag si Lord sang kaalam, nga ang inyong nga mensahero, isa ka Ilonggo, kag madalom-dalom na nga Ilonggo. So karon amo ni aton ang pisan, nagaabot sa aton ang kahuyangan kag ang paggadismaya sa isa ka tawo kung may nagaabot nga problema sa iya kabuhi. Ang tawo pag problema na ang nagaabot, nagakahuyang, nagakaluya. Kag mabatyagan mo gid ina nga wala sing tawo nga wala nakaagi sang problema. But still, kung ikaw may Ginoo, kabalo kagyapon magpasalamat. So, sila niya diri problema nga nagatangkas na. Pala nyo, nagatangkas. Over na ang imo nga problema. Sila niya gani diri problema nga wala pa nasulbar, mayara naman bago nga problema nga nagaabot. Di ba nakaagi ka mo sina? Why nyo pa nasulbar tong isa ka problema? May nakabot naman nga problema. Gatinangkas na ang problema. Makapasalamat ka pa bala sa Ginoo kung amo ina ang mag-abot sa imo. Amo ini ang isa ka pamatasan nga diri ginatakos ang Ginoo kung diin gid bala kita hasta. So kaga last Wednesday ang amon nga topic tama gito kay Karen nga pasiling ko gani pamati. So namati siya kag may prayer request siya nga pagkalawig-lawig kag tuod gid by 3 o'clock in the morning nagwa ang resulta. Ang una ko gid ginapangita ang pangalan niya kag nakita ko gid alas 3 nagtawag na ako sa ila nga nakapasa na si Karen. Pero wala sing may nagsabat kay aga. So karon amo ini nga magpasalamat gid kita sa Ginoo. Wala kita sang rason nga hindi kita makapasalamat sa Dios. Diba? Kasi kay sister kapasalamat siya kay ang iya buhok Amerikana. Ang isa buhok puti. So sari-sari nga buhok, pares lang na edad nila. Ang isa puti, isa Amerikana, isa itom, no? But gray ang isa. So ka nagapasalamat sa Ginoo, kaya mo ini ang nagtubo sa ila. Tanan kita may dapat gid pasalamaton. Kag nagaabot ang tion, nga kung pulos na kita problema, nga kaabot sa aton, kung gisag ginabasol naton ang Ginoo. Hindi nakita ka pasalamat sa Ginoo, kundi ginbasol ta pa ang Ginoo, di ba? Ano ka man, Lord, nga ginbatamaan mo gid ako? Ako gid, Lord, nga kadamo man sa mga tao, bilyon ang tao. Nga ako gid ang ginbatamaan mo. Nga ako gid ang pinili mo. So, mamangkot ka pa kung kisa sa Ginoo, di na ang kaluoy mo, di na ang kaayo mo. Instead nga magpasalamat ka, binasol mo pa ang Ginoo ko. Siguro kung wala nakapasar si Karen, siguro masiling si Abby, ano ka man, Lord? Nagpulaw na kami. Pero why niya ginuna ang basol? Wala pa na niya nakita ang resulta. Singgabi pa lang, Pastor, salamat sa prayer. Ang isa ka pasalamat, ang balik, amo ini ang passing grade. Hindi lang 75 lang ginapangayo niya. Lord, tagay man ang bata ko, passing grade lang. 75 lang. Pero ang ginatag ni Lord sa iya, sobra sa 75. 84 ang iya nga grade. Di ba 84 ang grade mo? So, tama, gid ako kay ginabantayan ko man. Ang akon apo, nga bata man ni Janet Siles Jovero, inablos ko man, bali hinablos ko siya, ang apo ko pasaman. So, ang scores ang nursing nila nga exam,
damo ang nakapasa actually. 50,000 ang nakapasa, 45,000. 5,000 lang ang nahulog. So, mayugid ang tion subong nga magpasalamat sa Ginoo sa natabo sa aton. So silingin ni amuman sa mga nagapangamuyo sa ila nga pag-amin, di ba kung mag-amin ka kung nagapangamuyo, naga-agree ka sa pangamuyo, kinanglan gid sabton sila sang Ginoo dayon-dayon. Ang mga tawabi kay nag-amin na sinabi nila sabton dayon sila. Amo ni kung isa kundi sabton, ginabaso lang Ginoo. Di ba? So natabuhi man sa inyong seminar, nakita ko man nga, way ko kabalo nga lapit lang nga mapatay si pastora, wala gid ako notice. Tani, nag-pray man lang ako. Balan mo ang prayer ko, effective. Effective. Balan nyo, ako lang nabilin diri, nakita ko ang akong sitwasyon. Nga siling ko, Lord, tama ba ning ginimo ko? Nga nagpabilin ako. Agod may mag-attender diri. Balan mo, damo man ang natabo diri sa church. Tong wala kamo, kag wala, kung wala ako sang naga-oversee sa ila, siguro hindi man mag-ayugid ang pan. So, may ara sang pastor na naga-oversee sang tanan. So, may nakakalapilas, may mga... So, tudgid kay kinanglan gid man isa ka overseer. So, ang aton nga pagpangamuyo sa Dios hindi gidayon dayon naton hulaton nga ginsabat gid sang Ginoo. Primero nga aton nga verse is James 5:7-8. Mga utod, magmainagwantahon kamo hasta sa pag-abot sang Ginoo. Magbanta nyo pa bala? Hasta pag-abot sang Ginoo kung saan pa siya mag-abot? Pero silingin diri, mag-agwantahon kamo hasta pag-abot sang Ginoo. Tanawan ninyo ang mga mangunguma, maing nagwantahon sila sang nga nagahulat sa nahauna nga ulan. Pagkatapos nila tanom, mainagwantahon naman sila sa pagulat sang masunod nga ulan, kag sang ila patubas. Gani magmanig-agwantahon man kamo. Hindi ka mo magdula sa inyo paglaom, kay madali na lang mag-abot ang Ginoo. So, aminin ginapaandam sa Ginoo sa aton. Kristiyano, kinahanglan naton ang pagulat sa aton ginahangyo sa Dios. Di ba sa aton, sa una kay Pastor Joseph, nagsiling sa Lord, kagang-kagang na ang akon kotse. Alam mo ang ginimo nila? Ginagwanta sila. Ito nag-asawa siya, ginagwanta yaman nga makaasawa siya. Pagkatapos niya asawa, di ba, una asawa bago ka mo nagkotse. So, nagulat. Wala na kagang-kagang ang ginatag sa ila, brand new nga kotse. Kay kabalo ang Ginoo kung nagahulat ka mo. Kabalo ang Diyos kung diin ka mo malipay. Sa pag-agwanta, makapanumdum kita sang maayo. Agwanta lang ka rin, kung ginahanglan ninyo, siyempre subong kay registered nurse ka na, dali na lang tong mga handom ninyo nga makuha naman ninyo. Ang agwanta dako ini nga pabor para sa mga tao nga mapasayla wala maton. Si Jenny naghulat man sang iya banahon, kag nag-abot si Libby. Karusing ang bali pastora, Libby, do isipon mo nga may asawa ka na. Isipon mo may asawa ka na, ang sweldo mo sa asawa mo na. Isip mo na nga hindi na imo ang imo kinitaan, kundi inyo na ina nga duwa. May labot, kano man ang sweldo man ni Jenny, inyo man gihapon. So, amo ini ang paghulat. Ako nagulat man. Nagulat ako sa 4 kaadlaw. Sa mga nagseminar, ako lang di isa, adlaw-adlaw ang ako naging panday upod ko.
Siling ko anong himuon naton. Siling ko, sige, pintahan ta ang compound. So, pintahan naton, nagkaputi-puti na siya. Kaya nagakalipay ako. Sa akon paghulat, sa pag-abot nyo, nagabihan bagid. So, pag-abot kayo ni Pastora, ginamuno niya ko, kamusta pa? Way ko kasabat. Kaya nabaguhan ako. Way nakita tong akon inobrahan papa. Daw lain ba? So kung kisa ikaw man gusto mo man ma-appreciate man tong inobra mo. So nakita ko nga kapoy. So pag-abot ko, siguro wala si mahambal si mama sa akon. Kaya prepare ko man ang iyahigdaan, ang amon balay nga malimpyo, kag malimpyo gid. Nagapati gid ako. Kung ikaw nagahulat, preparado ka gid. May preparasyon ka nga himuon. Agod ini ang imo nga paghulat may kapuslanan. Ayhan ang inyo paghulat kay Lord may kapuslanan. So mo ining himuon naton sa paghulat, ginahanglan naton nga may pailog kay ang nagahulat sa Ginoo may ara sang gahom. May gahom ang nagahulat. There is power in waiting upon the Lord. May gahom nga ara dira nga gusto sang Dios ibubo sa imo nga paghulat. Ang tawo karon naanad sa ginatawag naton instant. Nakita nyo, instant ang tanan, dara dayon ba? Ara ang tanan dayon. So, sa pagbugtaw sa aga, una ginabangitaon, kape nga instant. 3 in 1. Ininit na lang imo himuon. Kay gusto mo, dayon-dayon, makapi ka. Hindi na pa siya oras sa bukid nga sulod pa sa medyas, tapos laga, undugay. Kaga sa pagbugtaw, may instant kape, ininit na lang ang imo nga ibutang. Sa pamahaw, instant yapon, instant noodles. Ininit lang tan. Kaya hindi ka makahulat gusto mo ara dayon. So ang imo nga kakwan, refrigerator ready gid na ya permi. Ang imo nga kalanon sa aga, luto na. Ano nang imuon mo? I-microwave mo na lang. Kung may microwave ka, pero kung wala, initon mo lang, no? Kaya ang tawagin sa subongid, natak-an magulat. Bisin sa pangluyag nyo, di ba kung dugay ka sabton, natak-an ka magulat? Pero kung sabton ka man dayon, wala man sabor, di ba? Kinanglan may hulat-hulat man. Ang hindi makahulat, madali makaagom sang kaluyahon. Ayhan bala nakaagi ka mo nga hindi ka mo kahulat. Yo? Kung isa, wala pa Bible study. Kita ko na sa aton bagong ministry, Neighbors Ministry. So, wala pa si Eileen. Mabatsakan mo nga sila nagahulat. Ang nagahulat may gahom, may preparasyon. Ang wala nagapreparar, siyempre wala. Apang, nagapaandam gid ang Ginoo sa iya ka mga kabataan. Isaiah 40, verse 30 to 31. Amo ini ang nagahulat. Bisan ang mga pamatanon ginakapoy. Ukon nagakaluya, kang nagakatumba sila. Pero, ang mga nagasalig sa Ginoo makaangkon liwat sang kusog. Ang nagahulat may kusog. Daw sa magalupad sila, pariho sa agila. Kung magadalagan sila, hindi sila pagkapuyon. Kung maglakat sila, hindi sila pagluyahon. Amo ini ang promisa sang Diyos sa mga nagahulat sang iya kabubuton kung ano bala ang inyo himuon. Hindi ka mo magdali-dali nga magdesisyon sang inyo nga hinimuan. Ba't ang tao nga nagahulat, may ara gid siya maagom. Tanan kita may pagkaluya. Bisan ano pa ka ikaw kabakod.
Kusog ako. Pero nag-abot ang tion nga nagkakaluya ka. Apak ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Hindi makabatyag sining kalapuyon nga ini. Sa inyo tanan nga yari diri subong. Gusto sang Dios nga makahulat kamo sa kabubuton sang Dios. Ang tao nga mapasalamaton, batasan niya na ang magulat sa kabubuton sang Dios. Amo ini ang gusto sang Dios nga himuon naton. Kagang sa tunga sang aton mga problema, ang Dios ara nga nagabulig sa iya kabataan. Ang Dios sa tanan nga mga problema, sa tanan nga katalagman, ang Dios hindi siya late. God is always on time. Sa ina nga tion nga kainahanglan mo ang Dios ara. Way siya nagapabaya ang iya mata, iya nga dulunggan arakid sa iya kabataan. Hindi ka mo mag-isip nga kung ginahulat nyo ang kabubuton sang Diyos, mabutang ka mo sa katalagman. Hindi. May ara sang pagbulig ang Diyos sa inyo nga hilimoon. Kay siling sang Diyos nga pasalig ang Ginoo sa John 16 verse 33, siling niya, ginasugid ko ini sa mga butang sa inyo agod may kalinong kamo. Tungod sa inyo pagtuo sa akon, paantuson kamo sang mga tao sang kalibutan. Pero hindi kamo magkahadlok tungod kay gindaog ko na sila. Ang tanan nga nagalabot sa inyo nga mga katalagman, gindaog na ni Jesus. Kung ara ka mo ka Jesus nga nagahulat sa niya, kabubuton, kampihan niya ka mo. Mangangapin siya, manugbulig siya. Ano man ang katalagman nga abot ang Diyos, ara siya sa tanan nga oras. Ang pamangkot, amani, kung nagaatubang ka sa kabugaton, ginapili mo bala nga mangindikit ka kay Lord, imo ginasigway si Lord. So, ang pamangkot karon, kung nagabot ang mga pagtilaw sa imo, mga problema sa imo, mga katalagman sa kabuhi mo, nakadikit ka ba o ginasikway mo si Lord? Siyempre, pero ang hambal na Jesus sa iya disipulo, piliun ta nga mangindikit kita sa Diyos. Kay siya lamang ang may kaput sang solusyon. Siyang nakakaput sang solusyon sa mga problema nga aras sa aton. Siling ni Lord, hindi ko kapasar kay way ko alam. Siling ni Lord, ang alam ginapangayo lang sa akon. Kung hindi mo walan, ipahibalo ko sa imo. Ako ang Diyos, nga kaput ko ang solusyon. Magliso kita sa Diyos sa tunga sang aton kabugaton para maproteksyonan kita kag mapag-on ang aton pagtuo. Gusto nyo bala nga mangin mapag-on ang inyo pagtuo kay Lord? Salamat kag hulata ang kabubuton sang Dios sa inyo kabuhi. Ako bisan ako way ko ka nakahibalo nga maging pastor ako. Hindi ko balan nga manog, wali na ako. Way ako may nahibaluan nga bariya sini. Pero naghulat ako sang desisyon sang Lord sa akon. Dok, thank you ma. Gamiton ta ikaw. Gamiton ta ikaw sa akon kaharian. Pagkabati ko sa to, 100% nagliso ako. Kaya nag-atubang sa paghahimuon sang Diyos sa aton. Ang Diyos makahimo sing milagro sa aton kabuhi.
Hindi siya makahimo siyang milagro sa kabuhito. Naton kung wala kita pagtuo sa iya. Anong ginbihimo ko? Nagtuo ako nga matuod siya nga Diyos. Mahimo niya ang tanan nga butang. Wala sang imposible sa iya. Ang tanan, posible niya nga mahimo. Isa ka sugarol nga maging mahimo niya. Isa ka manugwali sa church. Isa ka pastor. Damo nga naghambal. Sa akon, hindi ako mahuya magwali sa pulong sang Diyos. Balan ko may nagapamati nga mga amigo ko dara. Pero sila na-bless na subong. Wala na ang paglait sa akon kay ginpamatudan ko 29 years nga wala na ako dira nga bisyo. Kagang bisyo ko amo ini ang magwali sang pulong sang Dios. Karon gusto ni Lord nga itudlo sa aton while waiting sa aton pagulat. Kay Lord, anong himuon naton? While waiting upon the Lord, we must, number one, we must pray. Hindi lang nagahulat nga wala ka man lang himuon, tulog dire, tulog dito, lagaw di, lagaw to. Wala sang may matabo sa imo. While waiting upon the Lord, you must pray. Pangamuyo. 1 Peter 5 verse 7. Tugyan ninyo sa iya ang tanan ninyo nga palaligban kay nagakabalaka siya sa inyo. Even the Lord nagakabalaka sa aton nga mga anak niya. Hindi niya gusto madula kita sa iya nga panulok man lang. Ang protection, ang direksyon, ang provision nga ginahimo niya sa aton sa adlaw-adlaw. Ang Diyos palangga niya gid kita. Samtang nagahulat kita, ang pinaka-importante nga bagay ang magpangamuyo. Kayang Diyos magasabat lamang sa nagapangamuyo nga iya kabataan. Sino ba bala diri sa inyo ang wala nagapangamuyo? Start pray now. Para may kaangtanan kamo sa Diyos, may labot kamo sa Diyos. Ang pangamuyo amo ini ang inyo nga pagsugilanon sa Diyos. Diri nyo mahambal ang mga kinahanglanon nyo kung ano ang gusto nyo sa kabuhi nyo, ang Diyos ang maghikot sina. Ang kabuhi ko, siling ko, Lord, pwede man gali ang isa kasugarol nga manginimo anak. Ang hambal sang Lord, Bibin, ano pa ang sala mo? Ano man ang sala nga hinimo mo? I will still love you. Kalangga gid ako sa Ginoo. Kagamo ini nga kinahanglan naton maging prayerful kita. Ang prayerful nga tao powerful. Pati ba kamo sina? Ang tao nga na permi lang nagapangamuyo may gahom siya. God is concerned Father. May concern siya. Kakabalaka siya. Concern whatever anong matabo sa aton. Ginatulog kita sa nga aton amay. Last week is Abba Father ang aton topic. So amo ini ang pagpalangga sang isa ka Iloy, isa ka amay sa iya kabataan. Then ang number 2, nga dapat while waiting upon the Lord, we must read the Bible. Karon na may mga Bible na kita nga ginugpahatag. But kung may ara, no? Kaya nag-umpisa na ang Bible League Society nga nag-connect sa aton
Kag siguro matagaan kita sa ginahangyot ng mga Bible. Agud ang tanan makakaroon sang iya sarili nga Bible. Read the Bible. Basa sang Biblia. Sa pagbasa nyo bala, may nakuha bala ka mo. Sampulong sang Diyos nga inyo naintindihan. Hindi nyo na maintindihan subong. Pero magabot ang tion, maintindihan nyo. Paras man na sa pamilya mo. Sa pamilya nyo may aragin na sang may magsunggod, may mag-amuna nagakatabo ina. Pero sa ulihi, nga kung mag-intindihan na kamo, kag siyempre sige-sige ang inyong connection, siyempre mag-intindihan na gid kamo. Amo man na sa akon mga utod, hindi kami close nga mag-utod. Talagsa lang kami nagakitanay, pero diri lang kami sa Marbel. Kung isa lang kami ka-compound, talagsa lang yapon kami kakitanay. Wala sing silingid nga dikit nga relasyon. Isa ka-compound, may kami kakitanay. Ang amon balay, tag isa lang kadupa ang amon distansya, pero hindi kami magitanay. Kay lain-lain ang priority sa isa kang isa. Waiting is difficult. Why? Concentrating on what is true. So, help us recognize when Satan start lying to us. Kung isa mo ini, kung wala kita gabasa, sang pulong sang Diyos, hindi naton maintindihan ang atake sang demonyo sa aton kabuhi. Kung isa, ara na gali ang demonyo sa aton. Kung isa, kita na ang demonyo. You need to read the Bible. Ara tanan dira ang warfare. Kung paano naton makipag-away sa Satanas. Nga pirmi lang gainaway ang mag-asawa. Kay kung isa ang isa Satanas, ang isa anghel. Pero kung magparehas ka mo anghel, wala gid sing away. Ara man na sa Bible. Forgiveness is making you angel. Kabalo ka magpatawad, ano man ang sayop nga nahimo sang imo pamilya sa imo, once nga nangayo forgiveness, kagin forgive mo, magabot ang tion, mas sweeter pa kamo sang nagligad nga pag-updanay nyo. Ang pagpatawad sa isa kag isa. Patawaray, kay tungod wala kamo nang intindihanay, babasa na sa Bible. Way ko kabalo, pastor, ara sa Bible. So, ang Diyos nagahulat, while waiting, you need to read the Bible. Ang mabatian mo kay Satanas, pareho sini. Ang Diyos wala nagatatap sa imo. Ang Diyos hindi makabati sa imo. Number one, kina-i-insist ang Satanas sa imo. Hindi ba hikapalangga ako si Satanas, kapalangga ta ka. Anong bisyo mo? Suportaran ta ka. Kung di ka malipay, suportaran ta ka. Amo na hambal ni Satanas. But when you read the Bible, maintindihan mo initanan. Nga ini ginaganyat ka lang ni Satanas. Nga iya ka. Manging iya ka. Matagaan kita sang armas sang Diyos kung magbasa kita sang pulong. Ang pulong sang Diyos, armas. Sang iya mga kabataan, ara dira, tanan ang armas. Ginatagaan kita kung paano naton ipaglaban ang aton nga karapatan. Matthew, laba-laba, 4 verse 1 to 11. Sige lang, basahon ta. Agod maging klaro ang aton panimbahon subong adlaw. Matthew 4 verse 1 to 11. Pagkatapos sadto, gindala sang Espiritu Santo si Jesus sa kamingawan, agod sulayon ni Satanas. Sa sulod sang 40 ka adlaw kag 40 ka gabi, nagpuasa si Jesus. Kagingutom siya. Nagpalapit sa iya
ang manugsulay nga si Satanas, kag nagsiling. Kung ikaw ang anak sang Dios, himuwa ini nga mga bato nga mangin tinapay. Pero nagsabat si Jesus sa iya, nagasiling ang kasulatan, hindi lang sa pagkaon mabuhi ang tao, kundi sa tag sa kapulong sang Diyos. Mabuhi ka kung nagabasa ka sa pulong sang Diyos. Kaya nagasiling siya kay Jesus, kung ikaw ang anak sang Diyos, lukso ka pa idalom. Kaya nagasiling ang kasulatan, suguon sang Diyos ang iya mga anghel sa pagbantay sa imo. Saloon kanila, agud hindi ka mapilas. Ang imo tiil, lilibet sa bato. Pero ginsabat siya ni Jesus, nagasiling ang kasulatan, hindi pagtistingi ang Ginoo nga imo Dios. Sa liwat, gindala pagid niya si Jesus sa mataas gid nga bukid, kag ginpakita sa iya ang tanan nga ginharian sang kalibutan, kag ang iya sinigahom kag manggad. Nagsiling si Satanas sa iya, ini tanan ihatag ko sa imo kung magluhod ka kag magsimba sa akon. Dayon nagsiling si Jesus, palayo ka Satanas. Nagasiling sang kasulatan, simbahon mo ang Ginoo nga imo Dios, kag siya gid lang ang imo alagaron. Dayon nagalin si Satanas, kag nag-abot ang mga anghel sang Dios, kag nag-alagad kay Jesus. So ini nga istorya, permi lang ang sabat ni Jesus sa yawa, nakasulat na ini. Ing Bible, ara na ang tanan nga sabat, batok sa demonyo. Kung nagabasa ka sang Bible, the truth will set you free. Mahilway ka sa kamatuoran. Kag we have to remember, Satan is the father of lies. Tikalon siya. Amay siya sa katikalunan. Butingon siya. Ang tanan nga ginahamal niya, binutig. He is sneaky and he knows our weak points. Bala niya, ang kaluyaw niya, kung di niya ka tirahon. Tiyan mo to sa seminar, gintira ni Satanas ang pagkaon. Pati ang pagkaon nga hindi para sa ila, kinaon. Di ba kalahuya? Ang demonyo, pahuyaan ka niya. Sabi mo, palangga niya ka, kaya ginpakaon ka. Ang demonyo, wasakon ka niya. Hasta gani, patyon ka pa niya. Kung hindi nato nahibaluhan, kung wala kita nakabasa, hindi naton mahibaluhan ina. Kung magahulat ka mo sa Diyos, para magahulag sa sitwasyon, sadto ka mo nga pulong sang Diyos. Kadto ka mo sa pulong sang Diyos, kag isipa ang iya mga promisa. Ang promisa sang Diyos pagkadamo-damo. Siling gani, sangin kasal, siling nga, Pastor, wagid kami sang kwarta ba? Pero mapakasal kami. Nakapta niya ang pulong, nakabasa sa, and my God will provide all our needs. All, pati bitsin, asin, lamas, provide. Pastor, nagpati lang kami sa promisa sa Diyos. Nakapakasal kami. Palapakan nato ng Diyos. Amo manini sa aton, kung nakabalo kita magulat sa Diyos, makapasalamat gid kita sa Diyos. Ang ikatlo, make a list of what God has done in your life. Himo kasang ilistahan
kung ano ang hinimuan sang Dios sa imo kabuhi. Nalista nyo na ba? Ang hinimo ni Lord sa inyo kabuhi, lista mo ka rin. Ginpapasakan ni Lord. Isa. Ong bisa subong, kung wala ka mo nagsulat sang hinimuan sang Diyos, wala ka mo listahan. Amo yung ginatawag journal. Mag-journal ka mo. Sang hinimo ni Lord sa inyo, just in case magabutang tion, nga may kaluyahon ka mo, may kabudlayan ka mo, basaha ang inyo listahan. Kung ano ang inyo ginsulat, dira. Ano ni nga verse? Matthew 4. Kung kisa ang aton pagtuo nagatahaw, kang magahulat sang madugay, pero kung ang mga paayo nga bagay nga hinimuan sang Dios aton ilista, aton sa aton tagipuson dali kita makabalik aton tama nga pagposisyon. Kung aton mabasa, makabalik kita sa tama nga posisyon. Di tabalan kung diin kita, diin ba lang posisyon ta kay Lord? Pero kung may listahan ka, nga nasulat mo sa imo tagipuson, anong hinimo ni Lord sa imo nga kabuhi, mahimo mo ini. Sa verse Samuel 17, wala? Samuel 17:45 to 46 ang verse. So, basahan ko na lang. Nagsabat si David. Amo ni, nagapalapit ka sa pakig-away sa akon nga may espada. Matthew, kanina, 1 Samuel, ina siya. Pag-away sa akon nga may espada, bangkaw, kag sibat, pero nagapalapit ako sa pakig-away sa imo, sa ngalan sang Ginoo nga makagagahom ang Diyos, mga soldado sang Israel nga imo ginahangkat. Sa sini nga adlaw itugyan ka sang Ginoo sa akon, patyon ko ikaw, kag utdon ko ang imo ulo. Kag sa sini man nga adlaw ipakaon ko ang mga bangkay sa mga Pilistinon, sa mga pispis kag mapintas nga mga sapat, kag mahibaluan sang bugos nga kalibutan nga may Dios ang Israel. Amo niyang yung verse. So salamat sini, amo niyang pag-away ni David nga higante kay sino to? Goliath, si David, no? Igaway sila nga higante, patyon niya, no? Kag napatay niya gidman. Amo ini ang kung ara ang Diyos sa aton, kung ginalista naton ang mga butang nga makapatag sa aton kaayuhan. Ano ba lang mga butang? Hindi pang ilista inang mga butang nga makapalain sa inyo. Ano ba lang? Utang? Hindi na pag-ilista ang utang kay makapalain gina sa imo. So mini nga sila niya nagapati si David nga ang mga ngapin nga Diyos kahapon karon kag sa manug-abot nga adlaw amo ang ara sa iya. Ara ba si Lord sa inyo? Mga ngapin siya halin sang una karon kag sa manug-abot nga adlaw. Ang Diyos nagahapin gid sa aton bisan ano pang sitwasyon nga mag-abot sa aton. We can trust that the one who nakabutang, di makita. So sino man ang ang Diyos mga ngapin naton halin pa sang una. Wala siya naguntad kay hindi kita apinan kung nagapabilin kita sa iya. Number 4, nga rason nga sa aton nga paghulat, go for a walk. Lakat-lakat sa palibot kag magpamalandong. Ano ka mo kung gahulat ka mo? Kitinulog mo. Sila ni Lord lakat. Palibot. Kag magpamalandong. Samtang nagalakad ka, nagapangamuyo ka, Lord, Lord, ano ang akon?
himuon. Then sila niya, diri, tulo kita sa creation sang Diyos. Halin sa magamay, hasta sa dalago. Focus ka sa mga katahong kag hinimuan sang Diyos. Ano ba lang hinimuan sang Diyos? Lord, sinining simbahan nga ini. Hindi ako architect, hindi ako engineer. Hindi man ako panday. Sili ni Lord, Dok, himo ka sang simbahan. Gamay, dako ako nga Diyos. Kagang himuon mo, dako nga simbahan. Hindi kita sunod sa butang, ginahimo sing kalibutan. Hindi kita masigi sunod-sunod sa hinimo sang kalibutan, nga amo ini ang magatulod sa aton kalaglagan. Romans 12 verse 2. Romans 12 verse 2. Hindi ka mo magsunod sa mga pagginawi, sa mga tao sa sini nga kalibutan. Tuguti ninyo ang Diyos, nga baguhon niya ang inyo hunahuna, agod mahibaluan ninyo ang kabubuton sang Diyos, kung ano ang maayo, husto, kag kung ano gid ang nagustuhan. Iya nagustuhan. Himuon nyo ang nagustuhan lamang sang Diyos. Hindi nyo bang himuon, inang ginahimo sing kalibutan. So sila gani, nga diri, nga ang Diyos arakid siya permi. Ang gusto niya, ang iya anak ang nagahimo sa mga hinimuan nga maayo. Hindi kita magkumporme sang ginahimo sang kalibutan. Nga buhat nga palibot sa aton. Kundi punon naton ang aton kaugalingon sang husto kag makapahamuot sa Dios. Ginahimo nyo bala ina makapasadya sa Dios? Sa inyo panimalay nakita ko si Sherwin kung paano niya sisiin palipayon. Mahigta niya na sa tiyan kag palakton-lakton kag iya butong-butongon. Amo man na ang Dios. Gusto man sa Diyos nga mag-enjoy siya sa imo, nga nagahimo kasing maayo. Hindi siya malipay kung ang imo hinimuan pulos hindi maayo. Lakat ka sa palibot kag magpatawhay. Kung nagabudlayan ka, kadto ka sa palibot mo. Pangayo kay Lord kag magpatawhay. Si mama pag akig siya sa ngakon nga hinimuan, na hindi maayo masiling na siya, ay talikod na siya, kadto sa chowking kag maghalo-halo. Patawhay, hindi bagsukataa, nga maglibog pa ang imuulo. Number 5, motivate. Hindi na motivate, meditate. Meditate on God's promises. Meditate naton ang mga butang nga ang mga promesa sang Ginoo amo to permi naton himuon. Aton gid na sa pamalandungan, Lord, anong promesa mo? Nga kung maghimo ako amo sini, i-reward mo ako sing amo man ini. Depende sa imo nga hinumoan. Kung sige naton lumlom ang mga promisa sang Dios samtang nagahulat kita, kay aton nahibaluan nga ang tanan nga ginahikot sang Dios sa aton makapaayo gid. Lumlumi. Kung makapaayo man lang, lumlumi ang pulong sang Dios. Umpisan niya ini tapuson.
Ano man ang inumpisahan sang Diyos sa kabuhi mo, iyagid ini tapuson. Wala siya nagauntat nga wala siya tapos. Wala pa tapos si Lord sa imo, nadula ka na. Romans 8 verse 28. Nakaibalo kita nga ang tanan nga nakalatabo ginahimo sang Dios para sa kayuan sang mga nagahigugma sa iya nga iya mga ginpili sono sa iya katayuan. Pinili gali ikaw. Kay may purpose si Lord sa kabuhi mo. Kung ang pagbago mo ginumpisahan ka sang Diyos sa kabuhi mo, iyagid ini tapuson para magbago ka. Ako, siling ko gani sa kabuhi ko man. Paano ako magbago? Aratanan sa ako ng bisyo. Bala nyo, budlay ikambyo sa Diyos ang bulang. Sino nakagidi bulang sa una? May manok bala sa nga ibulang. O kung kabalo mag-ukay sang madyungan sa lamisa, di mo gin makambyo si Lord, baskin may simba pa da. Kung may simba ko ron, Dok, kadami madyong, ay, nami to, alay-alay kami to. Hindi mo siya makambyo. Pero gani, ang promisa sang Diyos, siling sang yawa, siling sang Diyos, ang makuha mo sa bulangan, igo sang bulang. Hindi magdugay igoon ka sang bulang, ikaw nang igoon sang bulang. Ang makuha mo sa madyong, pulaw, leukemia ang makuha mo. Pero, siling sang Diyos, kung ako ang imo nga pulawan, maging maayo ka. Dayon ko talikod. Diri ko kay Lord, kaw Satanas, dira ka na. Bayaan ta na ka. Then number 6. Wow, kadamo. Study God's name. Last week, gin-sermon na ni Pastora, but ibalik ko lang. Studyuhi ang ngalan sang Diyos. Kung diin ang ngalan niya, dito ka mga muyo. Magsiling, gusto mo i-provide ang kinahanglan mo? Jehovah Jireh. Gusto mo kayuhan? Jehovah Rapha. God is Elohim. He is the Creator. Elohim Chayim. He is the living God. Buhi siya nga Diyos. Elohim Chayim. God is Abba. He is our Father. Jehovah El Shaddai. More than enough. Sobra-sobra siya kung maghatag, way ginakulang. Sobra. Jehovah Shalom, Lord of Peace. Kung gusto nimo kalinong, diri ka, pangamuyo ka sa Jehovah Shalom. God is El Elyon. He is your sovereign God. God is Elkanah. Yan, jealous God. Hindi ka daw magsimba sa iban nga Diyos. God is El Roy. He sees you. Din ka makadto, kita ka niya. Jehovah, God is Jehovah Roy. He is your shepherd. Jehovah Nisi, He is my banner. Wala na? Actually, damo pagid sa pangalan nga hindi naton mamit lang. Si Pastora tawag niya sa kay Lord, Daddy. Pwede nyo tawagon ang Diyos sa inyong relasyon sa iya kung ano na kadalumon. Ano nang kadalumon mo ang relasyon mo kay Lord, amo ini ang tawag mo. Pero siling gani, kung ano ang ginapangayo mo, dito ka kadto sa tama nga Diyos. Salmo 9:10.
nagasalig sa imo ang mga tawo nga nakakilala sa imo, kay sila nga mga nagadangop sa imo, wala mo ginasikway. God will never sikway you. Hindi siya magsikway sa inyo. Hindi kanya i-ignore. Siya ipalapit mo, masin makasasala ka. Lord, kung ang ginapangayo mo sa iya, kapatawaran, hindi ka ignore ni Lord. Siya magasabat gid sa imo. Lord, gusto ko na sing kalinong. Dito ka pangamuyo sa God is Shalom. May kalinong ka nga ihatag ang Diyos sa imo. Tawaga ang Diyos sa iya pangalan, kagang iya bulig maangkon mo. Kung tama, pagsiling mo, Jehovah Jireh, nagakinahanglan ka provision, then God will provide your all needs. Pasini malakat na. Si Levi, he needs protection. Healing sa iyang akwan. Siyempre, maging lonely siya. Ang pinakamabudlay nga maagwanta sang seaman, loneliness. Tangin mo ni Rocky, sang nagahulat siya, lonely table, 1 gallon. Hubog siya. Kung nagahulat ka, kinahanglan himo ka sa makapahamuot sa Diyos. Then number 7, dalion talalang ni. Call a friend. May mga amigo man siguro kamo. May mga friend guro kamo. Tawag sang amigo or miga. Ang Diyos, wala gid naghambal nga kitagid lang ang magkarga sang aton kabugaton. Way man siya naghambal nga kitagid ang magkarga sang aton kabugaton. Si Jesus mismo. Sa nagabot na siya nagkarga sang cross kag hindi yan nakaya ang cross, di ba? Nakita nyo? May isa katawo. Sino itong ngalan niya? Ito nagbulig sa iya pasaan sang cross. Wala sing may nagasabat. Waay sang may nagabasa Bible. Simon. Si Simon. Okay? So si Simon ang nagbulig kay Jesus para lang makarga ang cross. Ang Diyos wala gid naghambal nga kitagid lang ang magkarga sang aton kabugaton. Tawag ka sang imo utod sa pagtuo. Kay mas maayo duwa sa isa. Di ba maayo ang duwa sa isa? Or 3 sa isa? Kay karon matumba man ang isa, may ara nga magpatindog sa imo. The same sa natabo kay Jesus. Natumba siya, pero may isa nga nagpatindog sa iya. Ang komunidad, importante sa Diyos. Wala siya nagatugas ang aton nga mga pag-isahanon. Pangita sang mga amigo nga makahulat man sa Ginoo nga pareho mo. Ngita ka man sa mga tao nga interesado man nga tudloan. Mga interesado nga Bible study kita kay gusto taman ang wala nakakilala sa Ginoo makakilala man kag sila man mismo makapalapit sa Ginoo, makapasalamat sa Diyos. Ecclesiastes 4:9-12. Mas maayo kung may upod ka sang sa isa ka lang. Di ba? Kaya amo ini ang maayo nga himuon, mahimo kung may upod ka. Kung ara ka sa kalisod, mabuligan ka sang imo upod. Pero makaluluoy ka kung ara ka sa kalisod nga wala gid sing may magbulig sa imo. Tama? Kag kung matugnaw, wow, makahuliray ka mo.
Sang imo upod kag makapainit-init. Pero paano ka makapainit-init kung ikaw lang isa? Mahapos ka pierdihon kung ikaw lang isa. Pero kung may upod ka, mabudlay ka mo pierdihon. Pariyo bala sa sang lubid, kung tatlo ini kadoble, mabudlay ini bugtoon. So, amo ini ang verse nga baka papag-on sa inyo. Bulig. Kinanglan naton ang bulig sang isig naton katumulo. Ining may mga testimonya nga may mga experience. Prasidi na kinanglan mo nga nag-away ka mo sa asawa mo, nga nagbulagay ka mo, kanto ka sa utod mo, nga nagbalikay sila sang iyang asawa. Nga napulo na katuig, nagbulagay, nasyon naguliay, kanito ka kanto sa may experience kung ano ang hinimo niya. Pastor, may problema gid ko. Kanto katani sa tawo nga Diyos nun, para makonsilom ka. Hindi ka makanto sa manok inom, kaya nga iya igabulong sa imo, inom tapre. Dewog. Wala mahatag ang tao nga hindi dikit sa Diyos. Katuan mo, atong mga tao nga nakita mo, nga may mga koneksyon kay Lord. Da sa balay, ang balay namon sobra pa sa ospital kung kisa. Mayara ni Pastora, may na demon possess. Pastora, may lagnat. Pastora, makwa exam. Balay namon, siyempre, pulos gid prayer. Tuod ka palapit ang tao kay kapangita kabulig. Then last na.